Naging mainit nga na usapin ang kontrobersyang ito sa mundo ng social media at pati na rin sa buong bansa. Isang bagong revelasyon ng yumanig sa bansa ukol sa pagkamatay ni dating Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. na matagal nang itinuturing na isa sa pinakamalaking misteryo sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang ulat na ito ay nagdulot ng pagkagulat na sa maraming Pilipino, kabilang na si Chris Aquino, anak ni Ninoy, na hindi umano inaasahan ng mga bagong detalye tungkol sa insidente. Ayon sa ulat, may lumitaw na bagong ebidensya at testigo na nagpapakita ng ibang bersyon ng mga kaganapan noong Agosto 21 taon ng 1983 sa Manila International Airport. Binanggit na ang mga umano'y dahilan ng pagkamatay ni Ninoy ay mas malalim kaysa pa sa mga naunang ulat na nag-ugat ng di umano mga matitinding alitan sa loob ng hanay ng mga makapangyarihang noong panahong iyon. Maraming tinutukoy sa ulat ng dating Pangulong si Ferdinand Sr. or FEM na madalas sisihin sa insidente. Gayunpaman, ayon sa mga bagong impormasyon, tila may iba pang grupo o personalidad na maaring nasa likod ng trahedya. Ito raw ang tunay na dahilan kung bakit nananatili ang galit ng ilang grupo kay FEM na di umano'y nagtataglay ng lihim na kaalaman tungkol sa mga pangyayari. Nagbigay ng maikling pahayag si Chris Aquino na sinasabing ikinagulat niya ang mga bagong impormasyon. Naging emosyonal mano siya sa muling pagbukas ng sugat sa kanilang pamilya, ngunit nanatiling bukas ang kalooban niya na marinig ang buong katotohanan, gaano man ito kasakit. Sa kabila ng mga pagbunyag na nanatiling palaisipan kung magdudulot ba ito ng katarungan o lalo pang magpainit ng mga alitan sa pagitan ng mga magkakasalungat na panig, ang tanong ng marami, makakamtan ba ang tunay na hustisya o mananaliti itong bahagi ng kwento ng nakaraan ay hindi kailanman malulutas? Well, para nga sa kabuang detalye ay panoorin na lamang natin ang buong video, at kapag hindi ka naman nakasubscribe sa ating channel ay mag-subscribe ka na para lagi ka namang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. Siyempre, huwag din kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Ferdinand Marcos kung sino ang totoong nagpapatay kay Ninoy Aquino. Bago pa maganap ang EDSA People Power Revolution noong 1986 ay ibinulgar na niya. Sinabi na niya sa mga reporter o sa mainstream media kung sino ang may kagagawan ng pagpatay kay Ninoy Aquino. So bago nag-declare ng martial law mga kaistorya ay nagkaroon pala ng 7 beses na pagtatangka upang patayin si Pangulong Ferdinand Marcos. Kita nyo mga kaistorya kung gaano kadelikado ang sitwasyon noon. At nagkaroon din ng mga pagtatangka na kidnapin ang American Ambassador at ang Foreign Minister ng Pilipinas. Nagkaroon din mga kaistorya ng pambubomba sa iba't ibang dako at ng mga rally at pagpuprotesta sa kalsada. Hindi natin alam yan mga kaistorya, hindi natin nabalitaan noon na ang buhay pala ni Pangulong Ferdinand Marcos ay pinagtangkaan na siya ay patayin ng 7 beses mga kaistorya. 7 beses, hindi biro yun mga kaistorya. Ibig sabihin, mayroon talagang isang grupo o baka nga hindi lang isang grupo na masigasig na kumikilos para patayin si Pangulong Ferdinand Marcos. Hindi natin yan nabalitaan mga kaistorya noon. Hindi yan ibinalitan ng mainstream media hanggang ngayon, kaya hindi natin alam yan. Ngayon, ang sabi pa niya mga kaistorya ay mayroon umanong mga nagme-mensahe sa kanya, nagwawarning sa kanya, nagbibigay ng payo na huwag umano niyang baliwalain kailanman ang anumang klase ng black propaganda na ginagamit ng mga kalaban. Ang problema mga kaistorya, na nahimik lang si Pangulong Ferdinand Marcos kumbaga parang hindi niya sineryoso, hindi niya pinansin. Bandang huli mga kaistorya, kung kailan naman niya sineryoso yung warning na yun na huwag baliwalain ang black propaganda na ginagawa ng mga kalaban, ay saka naman huli na ang lahat. Nagtagumpay na mga kaistorya yung black propaganda ng kalaban. Ano yun? Binanggit niya, isa sa black propaganda umano ng kalaban ay yung pagkamatay ni Ninoy Aquino. So dito mga kaistorya ay malinaw na sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos kung sino ang may kagagawan sa pagkamatay ni Ninoy Aquino. Kung sino ang nagpapatay kay Ninoy Aquino. Malinaw na sinabi niya mga kaistorya, yung pagkamatay ni Ninoy Aquino ay black propaganda ng oposisyon. Ibig sabihin, oposisyon ang nagpapatay kay Ninoy Aquino. Ang ibig sabihin kasi mga kaistorya, ang literal na ibig sabihin ng oppose sa Tagalog ay kontra. Kapag sinabi natin
kontra, hindi lang naman mga kaistorya yung political opposition ang kumukontra kay Pangulong Ferdinand Marcos. Hindi lang ang Liberal Party mga kaistorya ang kontra kay Pangulong Ferdinand Marcos, kundi maging ang gobyerno ng Amerika ay kontra na rin kay Pangulong Ferdinand Marcos noong mga pagkakataong yon. At maging ang grupo ng mga rebuilding NPA mga kaistorya ay kontra din sa administrasyong Marcos noon. Ibig sabihin mga kaistorya, isa sa kanilang tatlong grupo ang may kagawan sa pagkamatay ni Ninoy Aquino. Ginamit nila yung black propaganda para pabagsakin. Hindi lang basta sirain, kundi pabagsakin si Pangulong Ferdinand Marcos. Mali rin kasi mga kaistorya yung ginawa ni na Pangulong Ferdinand Marcos na pananahimik, na binaliwala nila yung warning ng mga taong nagsasabi sa kanila na huwag baliwalain ang black propaganda ng kalaban. Ang hirap kasi mga kaistorya sa ganyan na kapag binaliwala mo yung mga advice sa'yo at kapag nanahimik, ayun na nga, napagbibintangan ka talaga. At yung pananahimik mo ay parang kinukonsidera ng mga tao sa paligid mo na ikaw nga yung may sala. Sana mga kaistorya ang nangyaring ito kay Pangulong Ferdinand Marcos magsilbing aral kay BBM, magsilbing gabay sa kanya upang wag siyang matulad kay Pangulong Ferdinand. Okay, pagkamatay ni Ninoy Aquino mga kaistorya, ang ginawa ni Pangulong Ferdinand Marcos ay bumuo siya ng isang komisyon na mag-iimbestiga sa pagkamatay ni Ninoy Aquino. At natuklasan ng komisyon na yun mga kaistorya na walang sino mang sundalo o pulis ang involved sa pagkamatay ni Ninoy Aquino. Ibig sabihin, hindi sundalo o hindi pulis ang pumatay kay Ninoy Aquino. Ang problema mga kaistorya, base sa administrasyon ni Cory Aquino, ang itinuro nila na salarin ay tauhan ni Pangulong Ferdinand Marcos. Kung hindi ako nagkakamali, pulis. At yung mga tauhan na, kung hindi ako nagkakamali, 3 ata sila mga kaistorya base sa aking memorya. Ipinakulong sila ni Cory Aquino sa napakatagal na panahon mga kaistorya. Nakulong sila ng walang kasalanan. At nung mga panahong yun mga kaistorya, ang masakit, walang naniniwala na yung mga taong yun na ipinakulong ni Cory Aquino na pinagbintangan na siyang pumatay kay Ninoy Aquino ay pinaniniwalaan ng sambayan ng Pilipino na sila nga yung salarin. Huli na nang matuklasan natin ang katotohanan. Nasira na ang kanilang buhay. Mahabang panahon ng kanilang buhay ang nasayang sa kulungan. Ngayon mga kaistorya, hindi lang yung pagkamatay ni Ninoy Aquino ang black propaganda na ginamit ng mga kalaban ni Pangulong Ferdinand Marcos. Meron pang nauna mga kaistorya. Yun ay ang Plaza Miranda bombing. Dati ang pagkakaalam ng mga Pilipino, si Pangulong Ferdinand Marcos ang may kagawan ng pagbomba sa Plaza Miranda bombing kasi nga yun ay meeting de avance ng kanyang mga kalaban sa politika noong panahon yun mga kaistorya. Yun naman ang ipinakalat na impormasyon ng administrasyon ni Cory Aquino at ng iba pang grupo. Ngayon, bandang huli mga kaistorya, pagkalipas ng ilang dekada, lumabas ang totoo. Mismong dating opisyal ng NPA ang umamin na ang may kagagawan ng pagbomba sa Plaza Miranda ay sila mismo, NPA mga kaistorya. At ang masaklap mga kaistorya, natural alam yun ang kanilang pinuno at alam ni Ninoy Aquino. Narito mga kaistorya si Victor Corpus. Si Victor Corpus mga kaistorya ay isang dating sundalo na sumapi kalaunan sa grupong NPA. At pagkatapos mga kaistorya sa panahon ni Cory Aquino ay nagbalik loob siya sa gobyerno. At siya ay naging isang Brigadier General mga kaistorya kung hindi ako nagkakamali. At pinag-aral pa ng ating gobyerno sa Harvard University kung hindi ako nagkakamali base sa aking research mga kaistorya at sa aking memorya. Narito siya mga kaistorya, panuorin ninyo. Ang unahing dahilan ay yung Plaza Miranda bombing. Nagkakaroon kami ng mga discussion group to discuss yung dialectical materialism, historical materialism. Si Joma yung sa amin, nagle-lecture. Yung ideological basis ng aming pinaglalaban. Purely on idioma. We don't have to wait for these revolutionary leaps in the process of historical development. But we can create the situation ourselves. How can we create that revolutionary tide? Yung
elections. Nationalista versus Liberal Party. This was 1971. Anyway, sabi niya, the Liberal Party and the Nationalista Party are like two sides of the same coin. They are both parties of the elite. They are both parties of the ruling class, our enemy class. So kung pag-awayin natin to, it will benefit the revolution as a whole. Supposing may mangyaring incident sa isang yung meeting de avance ng isang partido, mag-aaway yung dalawa. So pag nag-aaway yung dalawang naghaharing uri na partido, it will weaken the ruling class as a whole and hasten their downfall. At yun nga ang nangyari nung after the Plaza Miranda bombing. Anong nangyari? Marcos declared the suspension of the writ of habeas corpus. Hindi ka sang-ayon dun sa Plaza Miranda bombing. So nangyari. Nangyari yung Plaza Miranda bombing. Nangyari yung teorya ni Joma. That is the brilliance of Joma. Yung revolutionary elite na sinasabi. Na-predict niya yung mga mangyayari. Kaya lang, it's a different kind of brilliance. May pagkakuan dahil ginamitan ng act of terror. Like the bombing of the Liberal Party meeting de avance in August 21, 1971. So tama si Marcos, kayo nga. Yeah. Mali yung Liberal Party Yes. na si Marcos. Yes. I was then newly elected or appointed as a member of the Central Committee ng Communist Party of the Philippines. Ayan, aminado mga kaistorya, yan si Victor Corpus mga kaistorya, isang dating mataas na opisyal dati ng NPA noon. Aminado siya mga kaistorya na ang nagplano ng pagbomba sa Plaza Miranda ay si Joma Sison at ang may kagagawan mga kaistorya ay sila mismo na mga NPA. Pero noong time mga kaistorya na binumba ang Plaza Miranda, wala ito noon si Victor Corpus sa area na yon kasi base sa aking pagpanood sa kanyang video mga kaistorya, noong time na yun ay siya ay naatasan na salubungin yung mga paparating na smuggled guns galing China doon sa Pacific Ocean sa bandang Isabela kung hindi ako nagkakamali. So yun mga kaistorya ang ginawa niya noong time na ang Plaza Miranda ay binumba. Ang na-assign din mga kaistorya sa pagbomba sa Plaza Miranda ay si Bernabe Buscaino. Si Bernabe Buscaino mga kaistorya ay ang tinatawag na Commander Dante. Siya yung Commander Dante mga kaistoryaano. Tatlo kasi yan mga kaistoryaano na ipinahuli ni Pangulong Ferdinand Marcos noon pagkatapos ng Plaza Miranda bombing incident. Ang una ay si Bernabe Buscaino at ang pangalawa ay si Ninoy Aquino and later on ay si Joma Sison. Ngayon, yung Plaza Miranda bombing na yun mga kaistorya ay alam ni Ninoy Aquino. Yung video clip ni Ninoy Aquino mga kaistorya, alam kong napanood na ninyo pero i-flex ko lang ulit saglit mga kaistorya para pa dun sa mga hindi pa nakakapanood. So heto siya mga kaistorya. And so my friends, on August 4, not against my better judgment, I spoke in New York and I told Mr. Marcos, believe me Mr. President, that if you do not lift your martial law, bombs will be bursting in Manila. Mr. Marcos called me insane. You know what he said? He should not have had his heart operation, he should have had his head operated. He did not listen to me. But I felt it was my duty, and as I said, I promised I will not speak out against the Marcos regime. But national interest now dictates that I must warn Mr. Marcos for the last time. I will walk the last mile to prevent this carnage, but if Mr. Marcos will not listen, so be it. And as you very well know, bombs exploded in the city. August, September, and October, and Mr. Marcos made me the mad bomber. Okay, so aminado si Ninoy Aquino mga kaistorya. Alam na alam niya yung mga pambubomba na naganap sa Metro Manila. Tatlo pa nga mga kaistorya yung insidente ng pambubomba na binanggit niya. Sabi niya, August, September, and October. Yung August na binanggit niya mga kaistorya, yan yung Plaza Miranda bombing kasi naganap ang Plaza Miranda bombing ay August
21, 1971. So ibig sabihin, alam talaga niya mga kaistorya at nakakapagtaka nga naman na noong naganap ang Plaza Miranda bombing, wala siya doon ay samantalang siya yung star of the night, siya yung star artista siya ng Liberal Party. Pero bakit wala siya doon? Kasi nga alam niya mga kaistorya na magkakaroon ng pambubumba doon sa Plaza Miranda. Ngayon, itong pambubumba na ito mga kaistorya sa Plaza Miranda, itinanggi ng grupong NPA. Itinanggi ni Joe Masison mga kaistorya. At ang itinuro niya mga kaistorya na salarin ay si Pangulong Ferdinand Marcos. Tingnan niyo mga kaistorya, aminado ang opisyal ng NPA na ang may kagagawan talaga NPA, pero yung founder ng NPA itinanggi at ang pinagbintangan niya si Pangulong Ferdinand Marcos. Ito yun mga kaistorya, panuorin ninyo. You are quite sharp in observing that Marcos did not charge Aquino or me for the Plaza Miranda grenade throwing incident. He knew that he had no evidence for his own lie. Thus, he did not charge us for it, for any of his military commissions. Instead, he had Aquino and Buscaino convicted and given the death sentence by a military commission in 1978 on trumped-up charges unrelated to the Plaza Miranda incident. As documented by Raymond Bonner in his book, Waltzing with the Dictator, the CIA made its own investigation and concluded that Marcos had masterminded the Plaza Miranda grenade throwing in order to justify the suspension of the writ of habeas corpus and the declaration of martial law. But I think that after the fall of Marcos, the CIA had an ideological purpose in commissioning Craig Jones to write a book for Westview Press, a CIA-funded publishing firm, to blame the Plaza Miranda incident on me in order to discredit the Communist Party of the Philippines and the revolutionary movement. Kita nyo mga kaistorya, binaliktad niya si Pangulong Ferdinand Marcos. Dito kasi sa video na ito mga kaistorya, sinasabi niya na sinungaling si Pangulong Ferdinand Marcos kasi wala siyang ebidensya na ang may kagagawa ng pambubumba doon sa Plaza Miranda ay ang grupo ni Joe Masison. Kaya nga umano ang pinahuli lang daw ni Pangulong Ferdinand Marcos ay si Bernabe Buscaino at si Ninoy Aquino. Pero later on mga kaistorya, pinahuli din siya ni Pangulong Ferdinand Marcos. At ang masaklap dito mga kaistorya, dito na pumasok yung Amerika. Ang Amerika umano sa pamamagitan ng CIA ay nagsagawa ng investigasyon at yung resulta umano ng investigasyon na yon ng CIA tungkol doon umano sa Plaza Miranda bombing, ang resulta umano sabi ng CIA ang may kagagawan daw umano noon ay si Pangulong Ferdinand Marcos. At ito pa ang mas masakit mga kaistorya, ikinumisyon ng CIA ang isang publishing corporation na pinupunduhan din ng CIA na magsulat ng libro tungkol doon sa Plaza Miranda bombing na ang nakasulat ay si Pangulong Ferdinand Marcos ang may kagagawan. Isipin nyo kung paano nila binaboy mga kaistorya ang ating kasaysayan. Isang napakalaking kasinungalingan talaga ang nilalaman ng libro ng kasaysayan ng Pilipinas mga kaistorya. Kasi tingnan nyo yung ginawa ng Amerika mga kaistorya. Ibinintang nila kay Pangulong Ferdinand Marcos yung Plaza Miranda bombing. Ipinasulat nila mga kaistorya sa libro at ang nakakabasa ng libro na yan mga kaistorya, international community. Ibig sabihin mga kaistorya, sinira ng Amerika ang imahe ni Pangulong Ferdinand Marcos sa international community, sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas. Kita nyo mga kaistorya kung gaano kasaklap ang ginawa nila sa Pangulong Ferdinand Marcos. Ngayon, ilang beses na ninyo narinig kanina pa sa mga video clips mga kaistorya, sinuspende umano ni Pangulong Ferdinand Marcos ang writ of habeas corpus. Ano ba kasi mga kaistorya ang ibig sabihin ng writ of habeas corpus? Yan kasing writ of habeas corpus mga kaistorya, yan ang nagbibigay ng kapangyarihan sa otoridad na hulihin ang isang suspected criminal sa pamamagitan ng isang warrant of arrest na inisyu o ipinalabas ng isang hukom. Ngayon, bakit sinuspende ni Pangulong Ferdinand Marcos ang writ of habeas corpus? Kasi mga kaistorya, noong pagkakataong yun, pagkatapos na maganap ang Plaza Miranda bombing noong August 21, 1971, ay walang ibang paraan para mahuli, madakip kaagad at maipakulong
yung tatlong tao na yon. Sino yung tatlo na yon? Si Ninoy Aquino, si Bernabe Boscaino, and later on si Joma Sison. So kung hindi ni Pangulong Marcos sususpendehin ang writ of habeas corpus, ibig sabihin magkakaroon ng delay. Kasi nga, pupunta pa muna sa hukom pagkatapos aantayin na mag-issue ang hukom ng warrant of arrest bago arestuhin yung tatlong yon. Ibig sabihin magkakaroon ng delay. Pag nagkaroon ng delay, mataas ang tsansa na makatakas pa yung tatlong yun. So yun ang dahilan mga kaistorya kaya sinuspende ni Pangulong Ferdinand Marcos ang writ of habeas corpus noon. Ginamitan niya ng utak kasi kung hindi niya gagamitan ng utak, makakatakas yung tatlo. Nalilinawan na natin mga kaistoryano kung paano binaboy ng tatlong grupo na yan ang kasaysayan ng ating bansa. Sila ang dahilan mga kaistorya kaya ang Pilipinas ay nalubog sa sobrang kahirapan at kaguluhan sa nagdaang 3 dekada. Ang may kagawan, 3 grupo. Mga Dilawan, mga grupong Rebelde NPA at ang Amerika. Ngayon, alam nyo ba mga kaistorya na kaya ipinahuli ni Pangulong Ferdinand Marcos itong si Ninoy Aquino ay dahil sa kasong subversion and murder. Yung subversion, yan yung pakikipagsabwatan niya sa mga rebelde sa pagpabagsak sa gobyerno. Yung murder, ibig sabihin, may mga pinatay siya na mga tao. Sino ang mga pinatay ni Ninoy Aquino, mga kaistorya? Ang basihan natin, mga kaistorya, na source of information ay yung sinabi ni dating First Lady Imelda Marcos. Ito siya, mga kaistorya. Before her husband was assassinated, were you friends? I only met her once, and that was when I visited her husband a few hours before. He left because he wanted to leave. He said he was sick and left the States. And I arranged everything, got to clear him papers in spite of his real conviction. But he knew if he came back here, because he had conviction because they found truckloads of dead people, massacred people in their hacienda. That's found dead people in Of course, Pino's hacienda. massacred people in Hacienda Luisita. And that's the reason why Marcos did not put him just for political reason. He was no threat politically to us. Kita nyo mga kaistorya, isa yun sa malaking dahilan kaya ipinahuli ni Pangulong Ferdinand Marcos si Ninoy Aquino noon at hinatulan ng parusang kamatayan. Natagpuan umano ng mga otoridad ang truckload. Isang truck mga kaistorya, isang truck ng mga patay na tao na minasaker sa Hacienda Luisita. Kita nyo mga